Nung unang beses namin nagkasama, parang parehas kami ng naramdaman. Naglalakad ako, tinitingnan niya ako sa likod. Yung iniisip niya, ito na yon. Ako, ganun din ako. No? Naglalakad siya, tinitingnan ko din siya sa likod. Iniisip ko din, ito na to. Tapos, yun na. Common friend, in-invite kami na umattend ng fiesta. Actually, that time, tamad na tamad akong umalis ng bahay eh. Pero, ewan ko, bigla lang ako hinila ng kapatid ko, sinama niya ako. Pagdating dun sa bahay ni Bianca, doon ko siya nakilala. Nakakatuwa siya eh. Maingay, makulit, tapos kwela. Tapos ayun, doon kami nagkausap. Nag-decide kami na lumabas sa Manila, na gumimi kami kasama ng barkada. Inindyan kami nung kasama namin. So nangyari, kami lang dalawa, nag-decide kaming tumuloy. Pinuntahan ko siya sa Glorieta. Pagpunta ko sa Glorieta, naligaw pa ako. Hindi ko alam yung daan. So nangyari, siya pa yung pumunta sa akin. So kinakabahan na ako noon. Sabi ko, nakakahiya. Baka magalit sa akin. Pero nung nakita niya ako, nagkita kami, walang, nilitayan niya lang ako. Tapos noon pa lang, yon, sa pagkaka-smile niya na yon, parang may iba na, ewan ko. Parang pakiramdam ko, naging ang saya ko na agad. Nung smile pa lang niya na yon. Doon na nangyari. Parang iba eh. Hindi ko rin ma-explain kung paano, kung bakit. Basta nung araw na yon, yun na yung naging pinakamasayang araw o moment sa buhay ko na talagang hindi ko makakalimutan. Tapos doon na rin nung araw na yon, masyadong mabilis pero na-inlove na agad ako sa kanya. Talagang papaniwalain si Benda na wala na akong balak mag-propose sa kanya eh. Kaya pag nagtatanong siya, sabi ko sa kanya, hindi na ako magpo-propose. Wala nang ganun, wala nang proposal. Tapos nagagalit siya sa akin. Gusto ko na siyang makasama, hindi lang sa sunod na taon, sa sunod na taon, kundi gusto ko na siyang makasama habang buhay. So, tinignan ko din yung sarili ko kung handa na ako. Ayun, hindi na ako naghahanap ng iba. Talagang siya na lang. Kumbaga, kontento na ako kay Benda, kaya doon ko na-realize na handang-handa na talaga ako para dito sa proposal na to na sana tanggapin niya.
Mamaya, mamaya, mamaya. Send up yan Manalo. Will you marry me? Kaalagaan kita habang buhay. Tunay. Oo. Yung mga sinesend mo sa akin na pictures na pagtanda natin na yung magkasama pa rin tayo, nag-aalagaan pa rin tayo, gagawin natin lahat yon. Pati yung mga bagay na gusto natin gawin sa isa't isa na hindi pa natin nagagawa, lahat yon tutuparin natin, huwag kang magalala. Kung hindi man ngayon, basta habang tumataan yung panahon, gagawin natin yun. Kilala mo naman ako eh. Pag sinabi kong gagawin natin, hindi ko nakakalimutan, gagawin talaga natin yun. Basta, mahal na mahal kita, sobra. Habang buhay na yan ha. Sumpong mo. Medyo sa akin, sumpong mo mawasan. Oo nga pala. Yun lang, isa pang message ko, yung hibol niya, dapat bawas-bawasan ng konti. Minsan kasi hinihibol to eh. Tinotopak bigla. Pero kahit ganyan kamahal kita, tanggap ko naman yun. Tanggap ang hibol mo. Oo, tanggap ko ang hibol mo kahit grabe ka hibulin. Sorry. Tag mo na. Salit. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng pumunta, lalong-lalo na dun sa mga tumulong sa pag-aayos ng proposal na to. Yung main person, si Brian, si Jen, si Kenneth, si Jenna, at saka si Jaisel. Sila yung almost halos nag-ayos nito kasi wala na talaga akong time sa ano eh. wala na akong halos time sa Jeddah nung bago umuwi. So, nagpapasalamat talaga ako sila. Sa mga kapatid ko na tumulong, sila yung kakuntsaba ko para ma-surprise talaga si Benda. O yung sa mga ninang ason na galing pa silang Canada pero halos kadadating lang, dumiretso na dito. Pagod na pagod pa. So, salamat sa lahat ng pumunta. Sa mame, kay na Kuya Carlo, sa mga Kuya Eman, sa Ate Cheche, sa family nila, sa Papa sa Mama din, na alam nila to lahat eh, yung plano na to. So, sumuporta naman silang lahat. At lahat sila nakukuntsaba ko. Kasama yung sinungaling. Ayos lang. Worth it naman na papaniwala ko. So, naglagaw sa aking duwan.
Ayun lang. Thank Thank you sa lahat. Thank you.